Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Tindig, Pilipinas. Nananawagan po na bumaba na daw sa pwesto si VP Sara. Gayon din ang mga kabataan, mga Gen Z. Ano po? Nananawagan po sila na bumaba na daw po sa pwesto si Sara Duterte dahil nga ayon po sa kanila ay siya daw po ay guilty. Ano? Pakinggan po natin ang report. Of the first impeachment complainants. So I'm biased here because I think she's really guilty of impeachable crimes. How important is the youth movement, the Gen Zs, and the millennials, and their participation in these major rallies? I think the youth movement is important because even in their voting patterns, we're seeing them to be the more enlightened vote, no? The one who did not fall into the dichotomy of Marcos, Duterte are the youth who voted for candidates that they thought were sensible, were not corrupt, were likely to be based on issues. That's what we were seeing. And I think the millennials, the young ones now, they are really living the discipline and that they want out of society. So makikita mo, kahit sa UP, nung henerasyon namin, hindi pumipila sa ikot jeep eh. Ngayon, pumipila yung mga bata. I think it's very important and I think they are the ones who are going to, well, it's their future. So it's Yes. also likely Their that future's at stake here. yeah, and they're the ones that coming up with the right forms for the right time. The different kinds of protests, they are likely to be more creative or creative as it suits their time now with their protest. Professor Sylvia Claudio, Tindig Pilipinas, co-convener, thank you so much, Thank ma'am, you. for joining us on Beyond the Exchange. Thank you. Across Asia, the youth are taking the fight against abuse of power to the streets. And it's no different right here in the Philippines. With us now is Dexter Clemente. He is a student regent of the University of the Philippines. And also with us is Kelsey Hajirul, president of the Sanggunian ng mga mag-aaral of Miriam College. Kelsey, Dexter, maraming salamat for joining us. Alam natin lahat that this ongoing corruption scandal is blatant and deeply entrenched. Ano ngayon ang sentimiento? What is the feeling right now of the students? Are you continuing to be angry? Kelsey? Nagpapatuloy po yung aming pagkilos. Pagkatapos ng September 21 protest, meron din kaming mga inaasikaso at inoorganisa ngayon na mga pagkilos gearing up for the November 30 rally. So every Friday, we have now the White Friday protest. For us in Miriam College, we have a ribbon. Alam niyo po, mga kaibigan, mga kababayan, sa mga kamakailang aksyon, halos buwan-buwan po ang rally, Enero hanggang Oktubre nitong taong ito, ano? Hiniling nila na ang pagsisiyasat at paglilitis sa mga seryosong paratang laban kay Sara, ano? Ito'y bahagi ng mas malaking panawagan para sa mga accountability at sa kontekstong ng impeachment. Ito'y maaring mag-ugat sa pag-resign o pag-alis sa pwesto kung mapapatunayan ang mga aligasyon, ano. Ah, ang mga pangunahing dahilan nila batay sa kanilang letters of at press conference, misuse of confidential fund. Hinihintay nila na imbestigahan ng ombudsman ang 625 million confidential at intelligence fund na ginamit ng Office of the Vice President OVP at Department of Education noong siya pa ang sekretary. Ano po? Halimbawa, yung mga walang resibo o ebidensya para sa mga paggastos tulad ng food supplies o informants. Wala pong mga resibo yan. Ginamit daw ang peking certification mula sa militar para i-justify ang 15 milyong peso para sa informant sa 2023 nang walang pahintulot
ng mga sundalo. Ha? Impeachment complaint. Nag-file sila ng 3 impeachment complaint noong Disyembre 2024. February 2025 na naaprubahan ng House of Representatives 215 hanggang 306 na lawmakers po ang nag-sign dito. Ito ay naipadala sa Senate pero hindi pa nagsimula ang trial dahil nga sa mga delay. Halos 7 buwan na hanggang ngayong noong Hunyo. O, nananawagan sila ngayon na litisin na si Sara dahil nga raw ito'y betrayal of public trust, no? Graft in corruption at high crimes. No? Ibang aligasyon kasama ang kanyang admission na nagplano ng assassination laban kay President Marcos na may video po yun kung siya ay mapapatay, patayin daw di umano si Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez na Speaker of the House. Huh? Para sa kanila, ito'y paglabag sa konstitusyon at threat sa demokrasya. Nasa konstitusyon po natin yun eh. Pag nagbanta ka sa isang pangulo, dapat kang ma-impeach. Pagbabanta po yung ginawa niya. Ano po? Oh, track record ng impunity. Ano po ba yun? Binabanggit nila na nakaraang insidente noong siya ay mayor pa. Ha? Ng Davao. Nang umatake siya sa isang sheriff ng walang sheriff ng korte. Ha? Nang walang parusa, wala siyang parusa puro yung sheriff na nagpatupad lang ng kautosan ng isang korte, pinagsusuntok niya. Tama po ba 'yon? Pero sa mga taga Davao, tama 'yon para sa kanila. Pero walang parusa doon. Bakit po? Ano? Malakas po ba siya? Malakas ba itong si Sara? Ano? Kaya po ako'y nalulungkot. Bakit po nagkakaganito ang ating bayan? Ano? Magpatuloy po tayo. Tying and a noise barrage every Friday leading up to the November 30 rally with the students and members of the MC community. And Dexter, yung mga taga-UP naman, galit pa ba sila? Or feeling ninyo, ay, walang mangyayari dito sa investigations ongoing with the ICI, the Department of Justice, and the Ombudsman? Yes. So Rico, 2 months later, no, the students from University of the Philippines are still enraged. Last Ito po, October, Dexter Clemente, student, Regent University of the Philippines. 17, 3,000 students from UP Diliman have walked out of their classrooms. Dagdag pa yan nung previously, no, from across the UP system. 17,000 po ang nag-walk out sa aming mga silid-aralan para magprotesta against corruption. That is how deeply angry the students of University of the Philippines. And tuloy-tuloy po ang mga pagkilos namin, no, hindi natatapos sa mga petsa, kundi ay nag-oorganisa pa ng maraming mga pagkilos, umaabot sa mas marami pang mga eskwelahan, even outside UP, para i-consolidate itong galit ng mga sentimiento ng mga estudyante. And Kelsey, you know, we're also seeing this, no? It's not only Miriam, it's not only UP, but many universities in Metro Manila and beyond, even in the Visayas and Mindanao, na yung pagkilos ninyo ay nagkakaisa talaga kayong lahat, especially the youth movement. Yes po, buhay na buhay no, yung youth movement. At nakakatuwa dahil madalas no, kapag iniisip natin na kabataan ng pag-asa ng bayan, tuwing eleksyon lang. At ito, konkretong pagpapakita ito na yung pagkilos o yung partisipasyon ng mga kabataan, hindi lang siya natatapos tuwing eleksyon. Kung hindi, mas importante pa nga doon pagkatapos, ano nang gagawin natin. At itong mga pagkilos laban sa korupsyon, itong pagkilos noong September 21 at ngayong November 30, pagpapakita ito na talagang seryoso kaming nagagalit, seryoso kaming naniningil, na talagang nagnanais kami ng isang good governance para sa amin at sa aming kinabukasan. Ang kinabukasan ninyo is really at stake here. And we were talking earlier to Professor Sylvia Claudio of Team Big Pilipinas. And we were talking about the psychology, no, of the Filipino people, that we tend to forgive and to forget. But your future here is at stake. Do you think that the youth will
eventually forgive and forget these officials who have been basically alleged to have participated in these corruption activities? I don't think so, Sir Rico, no? Dahil, yun nga po exactly the reason, dahil kinabukasan namin ang ninanakaw dito. At ang malinaw po para sa amin, no, ay kikilos at kikilos ang mga kabataan. Throughout history, yan po ang mapapatunayan ng laging nasa forefront of the struggle ang mga kabataan. Kung saan nangunguna, halimbawa, sa pagpapatalsik sa diktador na si Marcos Sr. noong martial law, no, hanggang sa pagpapatalsik kay ERAP noong EDSA II. Malinaw po, no, ang mga kabataan, kikilos at kikilos yan, tutungo sa lansangan, mag-walk out even outside of our schools para mapanagot yung nakikita naming matagal ng issue ng corruption at hindi mabubuhusan ng mga tubig itong galit namin, no, at tuloy-tuloy na lalaban itong mga kabataan. And we saw a lot of revelations and allegations during the House Committee investigations and even the Senate Blue Ribbon Committee. But Kelsey and Dexter, these people who have been named have totally denied that they have anything to do with these corruption scandals in flood control projects, infrastructure projects, and in other government agencies. Could they really be innocent? Hindi na po ito bago, Sir Rico. Nung grade 3 po ako, sinusulat ko na yung pork barrel scam. May Million People March na noon, gagraduate na po ako ng kolehiyo ngayon. Ito pa rin yung mga realidad na kinakaharap ng mga Pilipino. Officials are corrupt. Systems failed the Filipino people. Hindi na ho ito bago. Oh, Kaya nakakabahala na yun nga no, yung meron silang confidence na actually hindi na po tinatago yung pagnanakaw. Harap-harapan na po tayong ninanakaw sa forma ng kanilang mga bahay, forma ng kanilang masasakyan, forma ng kanilang pamumuhay. Kaya lalo na pong nakakabahala dahil nagiging komportable na sila sa pagnanakaw sa pera ng bayan. When you at kailangang ibalik ng mga politiko ang kanilang ninakaw. Hindi po kanila yan, ano? Yun mga politikong magnanakaw at kasabwat ang mga opisyalis ng DPWH, ha? Maawa kayo. Mahiya kayo. Ibalik nyo ang perang ninakaw nyo sapagkat yan ay hindi sa inyo. Ano po? Napakahirap po ang kalagayan ng mga mahihirap dito dahil sila ang apektado rito. Kayo, nagpapasasa kayo sa mga kayamanan na hindi naman talaga ninyo pinagpaguran. Ano? Mahiya kayo sa balat nyo. you see these politicians flaunting their wealth and the Nepo babies, like spending for luxury bags, travels, etc. What do you feel? Because if you take a look at them, they're all the same age as you, Dexter, and you, Kelsey. They're in their 20s. What do you feel when you see these videos on social media? Nakalagay po sa mga tarpaulin ng DPWH, diba? This is where your taxes go. Pero sa mga napatunayan po, sa mga lumantad, we know where our taxes go. It is not for us, but it is for the few family only, the few family of elites. At ang malinaw po ay hindi naman ito bagong system na para sa atin. Parang komportable sila sa buhay nila dahil may mahaba ng history na pinanggagalingan kung bakit sila nandito ngayon. Dahil yung mga families nila mismo, ay yan na yung mga families na part ng dynasties, di ba? Parang pinalaki na po yan ng system mismo kung saan ginagamit yung position and power para sa sariling negosyo, no? Para kumita ng mga pera. In short, yan po yung tinatawag naming bureaucrat capitalism, no? Yung paggamit sa negosyo bilang isang sa paggamit sa gobyerno bilang isang negosyo. At ang malinaw po para sa mga kabataan, no, we have all the more reason para magalit. We have all the more reason para sabihin sa kanila na yung perang yan ay hindi niya yan pera yan ng taong bayan. At nararap Tama, pera po ng taong bayan yan. Hindi po pera ng mga politikong magnanakaw yan. Ano? Kasi po, galing po yan sa taxpayers' money. At hindi po sa kanila. Napagagaling lang nilang magnakaw. Pero ang hindi nila alam, natuklasan
ng taong bayan ang kanilang pagnanakaw. Kaya bilang na ang mga araw nyo kayo mga magnanakaw sa gobyerno. Ano? Dapat yan na ibalik sa amin. Kailangan ibalik ang pera sa bayan at saka ikulong na yan ng mga kurakot. Hindi ba? That's the call right now of the students. I watched the UAAP games and even the cheerleaders and the people in the crowd are really one in unison that we want to see these officials who were guilty behind bars. Is that also the end goal that you would want to see in all of these investigations? Charges filed and whoever they are, put behind bars. Yes, at bukod po doon sa pagpapakulong doon sa mga kurakot, nais din namin na mabawi yung pera na ninakaw. Kanina po sinasabi ninyo, ano nararamdaman ninyo na nakikita ninyo itong mga Nepo babies, itong mga government officials? Attention dito. Attention, Saldico. Kayo, ikaw ang number 1 na kurakot dito. Kung sino-sino yung mga kasamahan mo, ha? Ibalik ninyo yung pera. Kasi alam ko ikaw, kaya ka nagtatago dyan sa ibang bansa, kaya ka umalis, inunahan mo na dahil guilty ka. Kasi kung hindi ka guilty, dapat nandito ka sa Pilipinas. Ano? Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal talaga ng mga mukha nyo. Ha? Mga mandarambong. Wala kayong kasing kapal. Who are flaunting their wealth. Na nakakalungkot po siya dahil Ito, sa si kabilang Dis- banda nakikita rin ho namin yung Ito, yung kay Diskaya ito. Mga kotse ni Diskaya na ang mamahal. Mga napakaraming kotse na hindi naman nagagamit, pang display lang. Binili ang mga kotseng yan upang ipakita sa tao na sila'y mayaman. Pero ang hindi nila alam, ang hindi nila nakikita, sa kabila ng karangyang ito, galing pala ito sa nakaw. Ano? Napaka kakapal talaga ng pagmumukha nitong mga to. naranasan ng mga kababayan natin tuwing nilulunod sila sa baha, nakakaranas sila ng bagyo, when in fact, hindi ho nila dapat na nararanasan Dapat. yun. No? On one Ito dapat hindi nararanasan ng ordinaryong Pilipino ito dahil nga sa malawakang korupsyon. Ito ang dahilan. Ito ang napala ng taong bayan. Baha. Maraming nagbuwis ang buhay dahil sa pagbahang ito. Dahil sa mga ghost project na pinunduhan, idiniklarang tapos na, pero wala pala. Multong proyekto. Kaya iyan po ang dahilan. Baha. side, nakikita mo na yung mga tao na apektuhan ng baha. On one hand, nakikita mo itong mga government officials, itong mga Nepo babies, flaunting their wealth, flaunting where our taxes should be going. So, nakakalungkot po. And we've seen many students from Miriam, UP, LaSalle, Ateneo, and all other private and public schools participating in these protests. But are the youth, especially the Gen Zs, really now more politically aware? Are they joining these rallies because they believe in the cause? Or sumasama lang sila kasi nagkakasama-sama ang barkada? I do think, Sir Rico, na we are joining this protest dahil gusto po namin ng genuine na change in the system. No, hindi naman lalabas ng mga eskwelahan itong mga Alam niyo po mga kababayan, ang Tindig Pilipinas ay naniniwala sa nasapat na ang ebidensya para sa due process. Ano? Ito'y bahagi ng malaking laban sa korupsyon ng gobyerno. Flood control, ghost project, ano po, confidential fund na hindi maipaliwanag. Halo-halo na po yan. Hindi naman po sisingaw yan kung wala talagang ginawa itong taong mga to. Kaya po lumabas yan dahil inibistigahan. Ano po?
At maraming Pilipino ang nag-aabang sa resulta ng prosesong ito. Isa na po ako, isa na po kayo, siguro. Ha? Kung may specific na detalye kapang kayo, halimbawa po, kayo may specific kayong detalye, ah, ipadala nyo sa mga kinaukulan yung mga ebidensya nyo yan. Ha? Para po pandagdag sa mga ebidensya. Alam ko po na ako naniniwala na marami pa pong ebidensya dyan na hindi lumalabas. Ano? Upang ito'y matuldukan na at tuluyan pong maipakulong itong mga magnanakaw, mga gumagamit ng confidential fund na paggamit nila ng confidential fund, basta-basta na lang ginagamit na walang yung mga recipient hindi naman totoo. Ano? Yung mga ninanakaw na pondo ng ghost at saka flood control anomaly, makasangkot ang mga matataas na opisyal ng DPWH, kasabwat ang mga senador at mga congressman. Ano po? Patuloy po tayo. Private schools, kung wala silang nakikitang mali, makasaysayan nga po yung naging pagkilos ng mga kabataan in the past few days. Dahil yung mga first time magkasa ng mga protesta ay sumama po talaga sa mga walkout, no? Ang pinapatunayan lang din po talaga nitong mga protest ng mga youth ay hindi kami mananahimik, no? Tuloy-tuloy kaming lalaban hanggat hindi namin higit sa pagpapaalis dito sa mga kurakot na ito. Kailangan po talagang mapaalis itong mga kurakot na ito. Lahat po ng sumabit ngayong 2025 sa anomalya mula dito kay BP Sara hanggang dito sa mga flood control anomaly dapat silang matanggal. Hindi na dapat sila magtagal sa pwesto. Ha? Kailangan nilang lisanin ng gobyerno. Kailangan nilang umalis sa Pilipinas, mga demonyo. Ha? Dahil hindi maganda ang pinapakita nyo sa taong bayan, hindi magandang ehemplo ang inyong pinapakita, lalo na sa kabataan. Ay hindi nababago yung sistema, no? Hindi napapalitan yung mga namumuno at hindi taong bayan yung mismong may handle sa batas. Dito rin napansin ko kasi sa Pilipinas pabalik-balik yung politiko. Hindi sila wala kayong makikitang bagong politiko. Pabalik-balik ayan na naman kagaya ngayon pumuputak na naman si Mike Defensor. Nagpaparamdam na naman siya kasi malapit na yung 2028. Nako, magsisisi po kayo pag iyan si Mike Defensor ay binuto nyo. Sinasabi ko na lang po sa inyo. Kung sakali man siya ay tumakbo, nako po, wag nyo na lang po siyang iboto. Na tayo naman yung nakikinabang in the first place. So, are these students really coming out because they really want to believe in true change? Are they really volunteers and they really want a true change in society? Opo, no. Actually, older generation say that our generation is too sensitive, that we care too much. And I think yun nga po ang ganda ng henerasyon namin, na hindi na lang namin basta hinahayaan na lang kung paano yung mga nakasanayan. And yes, actually nakaka-overwhelm din po talaga yung kagustuhan ng mga estudyante na makiisa. Nung nagpe-prepare po kami for the September 21 rally, marami pong naghihintay na mag-organisa, na magmobilisa kami. And it goes to show na hindi na lang po from the student leaders per se nanggagaling yung call to action, but it's also coming from the students themselves. Kaya nakakatuwa. Okay, hindi ko na po palalawigin pa ang aking vlog, no? Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Thanks for watching. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like and subscribe sa aking channel, Ramir Boulder. Ano?
Don't miss our next video. Marami pong salamat. Mabuhay po kayo.